po, in 1 minute, start na po tayo. Amen. Ayan, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Ayan, good morning po sa lahat ng nandito sa church at sa lahat din po ng nasa online. Good morning. Ayan, good morning po. Amen. Ayan, handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Ayan, sige po. Basahin ko lang sa Psalms 100 verse 1 to 5. Ayan, sabi po, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name for the Lord generations. Amen. Ayan. So tayo po ngayon ay magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth. Let us sing. The power and majesty, praise to the King. Mountains bow down. Mountains bow down. Let the seas roar at the sound of your sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Minsan pa, my Jesus, my Savior. No, there is
all of my days. Yes, Lord. I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort. Yes, Lord. My shelter. Tower of refuge and strength. Let every breath in all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. Yes, Lord. Forever I love you, forever. Yes, Lord. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, ikaw nga, Panginoon, yung patuloy na kumilos sa bawat isa sa umagang ito. Lord, yung presensya mo nga lang po ang maranasan namin. Lord, as we sing song to you, ikaw nga yung maitaas, Panginoon. Lord, ikaw yung mapapurihan namin. Hallelujah. Sapagkat ikaw ang Diyos, ikaw ang mabuti sa lahat, Panginoon. Hallelujah. You are our Savior, Panginoon. Minsan pa, ay aawit sa ating Panginoon. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. The power and majesty, praise to the King. Sige po tayo umawit. Hallelujah. Yes, Lord. At the sound of your name, I sing for joy. At the word of your hand, forever I love you, forever I stay. Nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. The power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stay. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, hallelujah, God. We worship you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin. Yes, Father God, maraming salamat po
Sa oras na to, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka po namin, itinataas ka po namin, Panginoon. Ikaw lang po yung maitaas, O Lord God. Hallelujah, Panginoon. Unang-una, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran po, Lord, sa lahat po ng nagawa po namin kasalanan, Panginoon. Sa oras na to, Lord, pakalinisin mo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Hallelujah. Father God, it is written in your word, Lord. 2 Peter 3:9. Lord, sabi po sa 2 Peter 3:9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad ng pangako niya. Gaya ng inaakala ng ilan, ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat ng mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. Sabi sa 1 Timothy 2:1, una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Ipaabot nyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila na may pasasalamat. Lord, sa oras na to, tinataas po namin. We pray for the lost, Lord, sa araw na to, Panginoon. Panginoon, tinataas po namin sila, Panginoon. Itinutulog po namin sa inyo ang mga taong wala pang relationship sa inyo, Panginoon. Mga taong hindi pa kayo kilala, Panginoon. Mga taong hindi pa kayo tinatanggap as Lord and Savior ng mga buhay nila, Panginoon. Ang mga taong nadaya ng enemy, Lord, mga taong binulag ng enemy, ang mga spiritual eyes, Lord, upang hindi nila malaman at makita ang katotohanan, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, pour out your Spirit upon the lost souls, O Lord God. Lord, pour out your Spirit sa mga lost souls, mga kapamilya namin na hindi pa pakilala, Lord, kamag-anak, kapitbahay, kaibigan, kaklase, katrabaho, kakilala. Lord, pour out your Spirit upon them, Panginoon. Lord, also, Panginoon, we pray for conviction, Panginoon. Lord, convict them of their sin, Lord, for their lack of righteousness and deserve of judgment. Lord, sabi sa John 16:8, Lord, and when He comes, this is the Holy Spirit, when He comes, He will convict the world of its sin and of God's righteousness and of judgment. Panginoon, kaya Lord, sa oras na ito, nilalapit po namin yung mga lost souls, Lord. Let there be conviction, Panginoon. Lord, ayaw po namin sila'y mapahamak, Panginoon. Yun din po yung puso nyo. Mahal na mahal nyo po yung mga tao, Panginoon. Ayaw nyo po silang mapahamak. Kaya, Panginoon, dalangin po namin ang malayang pagkilos ng Holy Spirit sa mga buhay po nila, Panginoon. Let there be, Panginoon, conviction, yung salita mo, Lord. Hebrews 4:12, Panginoon, na Lord, natatagos ito sa kanilang mga puso, sa kanilang mga kaluluwa, Panginoon, upang malaman po nila yung katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Lord, dalangin po din po namin, Lord, dalangin din po namin, Lord, reveal yourself to them, Panginoon. And ano po yung nagawa ng aming Panginoong Jesus para sa kanila, Panginoon. Pinag-pray po namin, Lord, let there be hunger for your word, Panginoon, for your God, Panginoon. Lord, magkaroon sila ng kagutuman sa iyo, Panginoon. Yung pagkauhaw po nila, Lord, sa inyo lamang po nila Lord God, matatagpuan yung mga tagal na nilang hinahanap, Panginoon. Lord, dalangin din po namin. Sabi sa 2 Corinthians 4:4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi na maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya po, Panginoon, sa oras na to, pinapanalangin po namin ang mga lost souls, Lord. Open their eyes, Lord, of their understanding, Panginoon, that they would believe the scriptures, Lord. They will believe the truth, Panginoon, of your word, Panginoon, that they would have a hunger for the word of God, and they would believe the truths of the scripture, Panginoon. In the name of Jesus, we remove the spiritual blindness sa mga buhay po nila, Panginoon. Sa oras na to, tinatanggal po namin, Lord, yung weapon namin, hindi weapon ng mundong ito, kundi weapon na galing sa iyo. And salamat sa authority na pinagkaloob niyo po sa amin. Ginagamit namin yung authority na yun, Panginoon. Sa oras na to, yung weapon na yun, Lord, tinatanggal namin yung mga spiritual veil sa kanilang mga mata, pagkabulag na ginawa ni Satanas sa kanilang mga buhay, tinatanggal namin, hinuhugot namin sa oras na ito, in the name of Jesus, O Lord God. And Lord, we are also praying, Lord, na Lord, we pray na mapalapit po sila sa inyo, Panginoon. Draw them to yourself in a powerful fashion, Panginoon. Lord, nagmi-minister ka po sa mga tao sa iba't ibang sitwasyon, Panginoon. Dalangin po namin, Lord,
mamit ka po nila, Panginoon, lalo na po sa Lord God, sa moment, Panginoon, na kailangan ka po nila, Panginoon. Lord, we are also pray, Panginoon. Sabi sa Matthew 13:19, ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang mga puso. Kaya, Panginoon, sa oras na to, sa authority na binigay mo po sa amin, Panginoon, we bind Satan from them in the name of Jesus. We keep Satan from stealing your word from their heart, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord God, hallelujah. Lord, we are also praying for your grace and mercy. Surround them, Panginoon. And Panginoon, Acts 1:8, Lord, but sabi niyo po, Panginoon, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth, Panginoon. Lord, gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Panginoon, help us to be willing and anxious to be the means by which you save and deliver the lost souls, Panginoon. Lord, show us how to live yung lost souls papunta sa iyo, Panginoon. Lord, tinataas namin ang lahat ng lost souls. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa Lord God, to reach them everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Ito ang aming panalangin, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen and amen. Minsan pa, tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Come on, let's sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down. Yes, Lord. The seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Yes, Lord. Forever I love you. Forever I stand. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Muli po tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Overfilling, overtaking my heart. Take me in, finding peace again. Fear is lost in all you are.
Say you are God. You are God. Purihin ka, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, God. Yes, Lord. Lord, muli kami po'y nagpapasalamat. Lord, salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Lord, ikaw nga yung patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Lord, gamitin mo nga po ang bawat isa na mga tinawag mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, magkaroon nga kami ng lakas, Panginoon, to tell the world your story, Panginoon, your goodness, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, Jesus. Hallelujah, God. We worship you, more Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Muli po tayong umawit sa ating Panginoon. Yes, Lord. All nations stand together with one voice testify. Generations cry out, you are God, you are God. United as one body, one
Amen. Ayan, salamat sa Panginoon. Ayan, sige po. Let's welcome our new friends. Oh, may S. Ang dami nila. Ayan. Let's welcome po Perfecto Mercolita. Sino po yun? Ayan, hello po. Welcome po sa Life Giver Cubao, the upper room. Ayan, saka si Sister Precious Hanaya Mercolita. Hello, baby. At si Sister Heidi Villano. Hello po. At si Jamela May Villano. Ayan. Hello po, welcome po sa Life Giver Cubao, the upper. Ayan, sige po. Let's welcome our new friends. Pakikabayan po natin sila. Ayan, invited po ni Pastor Lito. Ayan, salamat po. Amen. Ayan. Opo. Ayan, ulit. Ayan po. Ayan po. Thank you po sa mga first-timer. Ayan. And thank you po sa nag-invite po sa kanila. Si Pastor Lito po. Ayan. Welcome po. Ayan. Muli, magandang umaga po sa bawat isa at sa mga nasa online. Ayan. Good morning po. Ayan, sige po. Ayan. Tunay nga na napakabuti po ng Lord sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ayan. Sige po, ayan. At dahil blessed po tayo ngayong araw dahil ang Lord po ay ginising pa tayo. Amen. At tayo po'y naririto ngayon sa ating church. So sige po, ayan. Tiyatawagan ko po si Sister Araceli para mag-share ng goodness ng Lord sa umagang ito. Good morning, church. Ayan po. So, gusto ko lang i-testify yung ginawa ng goodness ng Lord sa buhay namin. So, last Sunday, we celebrated po ng first birthday ng baby namin. So, thank you, Lord, sa isang taon na ginabayan mo yung baby ko. And prayer namin ng mag-asawa na mabigyan ng maganda at maayos na birthday party. At binulungan kami ng Lord ng Jollibee party. Thank you, Lord, kasi tinumad mo yung panalangin namin na mabigyan ng maayos na at magandang birthday party yung anak ko. At truly and indeed, si Lord nagpro-provide ng lahat ng pangangailangan natin. At kung talagang will ni Lord na gawin ang isang bagay, ay kahit anumang maging hadlang, mangyayari at mangyayari. At so yun lang po. Maraming salamat sa Lord. Ayan. Meron pa pong gustong mag-share ng goodness ng Lord. Isa na lang. Volunturo or volunteer. Ayan. Sige po kung wala na po. Ayan. Ihanda na po natin ang ating mga Bible, notebook at pen at tablet kung meron po para po sa ating pagsusulat na ating mga maririnig na salita ng Lord sa umaga pong ito. Ayan, sige po, tinatawagan ko po ang speaker natin sa umagang ito. Ayan, ang ating pong senior pastor ng Life Giver Cubao, the upper room, si Pastor Lito Valley. Thank you. Senior pastor, dahil 65 na po, kaya senior. Praise God. Masaya po ba ang bawat isa? Na sa umagang ito ay naranasan natin ang pagsama po ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon sapagkat meron po tayong bagong team this month at ito po ay in connection po dun sa narinig po natin last Sunday. Ano po ba yung topic natin last Sunday? Amen. Calling for missionary. Amen? So, ano po ba ang missionary? Ang missionary po ba kinakailangan pang sumakay ng eroplano at pumunta sa ibang bansa para magkapag-misyon? Ganun po ba ang missionary? Ang missionary po ay pagkatawag ng Diyos sa atin. Ibig pong sabihin, bagamat ikaw ay nasa secular, nasa marketplace ka, nasa opisina, nasa paaralan, nasa negosyo, saan man lugar ka naroon, ikaw ay missionary ng Panginoon. Amen? Because
You have a personal relationship with Christ, and that's why Jesus came here on earth 2,000 years ago to seek and to save the lost. That is our mission. Our mission is to love God, to love people, and making them the disciples of Jesus Christ. Amen po ba yun? Are you excited na ikaw ay misyonaryo? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, you are a missionary. So our theme for this month is about evangelism. So, ang missionary, ang kakonekta ng missionary, you will be an evangelist. Oh, what is an evangelist? What is evangelism? Pakilabas nga yung PowerPoint. Oh, evangelist, sige, basa kayo. Ayan. Ang evangelism daw ay pagpapalaganap ng ebanghelyo ni Kristo sa pamamagitan ng pampublikong pangaral o personal na pagsaksi. I believe na narito kayo na encounter nyo si Christ. Amen? Meron po ba kayong personal encounter kay Christ? Kaya po kayo ay nagsisimba, kaya po kayo ay sumasamba. We have a personal encounter with Christ. And our personal encounter kay Christ, yun ang ating iwi-witness. Kung paano po tayong binago ng ating Panginoon, di ba? Katulad ni Pastor Mac. Si Pastor Mac, dati-rati kami ay DD. Ano yung DD? Okay, dating demonyo. Pero ngayon kami po ay mga anak na ng Diyos. Amen? To spread the good news of the kingdom of God. So our topic this morning is the compelling power to evangelize. The compelling power to evangelize. Ang mapanghikayat na kapangyarihan para mag-ebanghelyo. Amen po yan. Are you excited na ikaw ay pinili, hinirang, at dinala ng Diyos sa lugar na ito para ikaw ay mangaral ng ebanghelyo. So bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay mukot manalangin. Most precious and heavenly Father, we are very thankful again to you for giving us the time and the opportunity to listen to you, to hear your words, Panginoon. Lord, we pray for the mighty moving of your Holy Spirit upon us. And truly, Lord, you are our teacher. Holy Spirit, teach us, Lord God, the things that you want us to learn from you. Alam po namin, we are here to study your word. We are here to hear your word. We are here to worship you in spirit and in truth, to have fellowship with you and to glorify your name. That's why, Lord, I pray na manguna ka, Lord, sa aming pong pag-uusapan na maintindihan namin at maunawaan namin ito mula sa iyong puso. Salamat, Lord, for everything you've done in our lives. Without you, Lord God, hindi po namin alam kung nasaan po kami ngayon. Pero salamat sapagkat ikaw nagbibigay sa amin ng direction. Ikaw ang nagbibigay po sa amin ng kalinawan kung bakit po kami naririto sa simbahang ito. Because we are a part ng iyong pamilya at naniniwala kami, meron ka pong ipinapagawa sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, aming Ama. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit po meron pong tinatawag na mapanghikayat na kapangyarihan para mag-ebanghelyo? Sa tingin niyo po ba mahirap po mag-share ng gospel as a believer of Jesus Christ? If you're a missionary, mahirap ba mag-share ng gospel? O what is the gospel? Para malinawan tayong lahat. Ang gospel po ay si Kristo'y namatay para pagbayaran ng ating mga kasalanan. Siya'y inilibing at sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. At sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And that is the gospel. Ibig po ng Diyos, lahat po tayo na naririto ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi nire-ready tayo ng Lord dito sa lugar na ito upang sa gayon, pagdating po natin sa langit, ang gagawin natin, sasambahin natin siya. And that is the purpose kung bakit ipinapahayag po natin ang mabuting balita. Kaya nga ang mabuting balita po, meron pong kapangyarihan na nakapaloob dito. There is a power behind it. Gagawin mo ang pangangaral at pagpapahayag, pagpapatotoo sa publiko at maging sa personal mong kakilala ang ebanghelyo sapagkat meron pong kapangyarihan na ibibigay sa inyo ng Diyos. Amen po ba yan? Yun po yung sinasabi sa Acts 1:8. Ang sabi sa Acts 1:8, ibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea,
sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Meaning kapag ikaw ay nag-evangelize, merong kalakip na kapangyarihan. And that is what you call the empowerment o the empowering presence of the Holy Spirit. Amen po ba yun? Kapag nasa sayo ang Espiritu Santo, hindi ka tatamimi. Ibig sabihin, magiging madaldal ka para kay Jesus. Amen po ba yun? So nais ng Panginoon sa umagang ito, maintindihan po natin bakit nanghihikayat ang Espiritu Santo, yung kapangyarihan niya, na ang bawat isa sa atin ay mag-witness. Bakit po? Sapagkat yun po ang pinakamasayang buhay ng isang Kristiyano. Yung nagagawa po natin, yung layunin ng ating Panginoon. That's why in Acts chapter 2, 1-4, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Alam ko po, lahat tayo rito ay nag-21 days na prayer and fasting. And after ng prayer and fasting, maraming bagay ang ginawa ng Panginoon. Marami pong binuksan sa ating puso at sa kaisipan natin kung bakit napakahalaga po yung pag-iebanghelyo. And during the Pentecost, in verse 2, suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Verse 3, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Verse 4, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So, ibig sabihin, mayroong manghimala na nangyari. Kapag ang Espiritu Santo ay narariyan, there is what you call signs, wonders, and miracles will be present. Kaya exciting po yung ginagawa po natin yung panuntunan at kalooban po ng Diyos. So, ito yung isang bagong yugto na naranasan ng simbahan nung una, na kung saan nung umakyat na si Jesus Christ sa langit, makikita po natin sa Aklat ng Mga Gawa na ipinakita ni Lucas kung paano mabilis na kumalat ang ebanghelyo mula Jerusalem hanggang sa buong imperyo ng Roma. Mula sa mga ugat nitong Hudyo hanggang sa daigdig ng mga Hentil. Ibig pong sabihin, sinamahan po sila ng Espiritu Santo. So the question is, how did the church do that? Paano pong ginawa ito ng simbahan? How did they turn the world upside down for the glory of God? In Acts chapter 1, verse 10 to 11, ang sabi, they were looking intently up to the sky as it was going. When suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Verse 11, men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. So, ibig sabihin, napakahalaga po mag-ebanghelyo kasi nga po, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. And I believe, ito po yung panahon na kitang-kita na po natin, ayon sa banal na kasulatan, na anytime pwede siyang bumalik. So, ibig sabihin, marami pa pong tao ang hindi nagkakaroon ng pagkakilala kay Jesus Christ, bagamat sila ay may religion, wala naman silang personal na relationship kay Christ. Tama po ba yun? Ibig sabihin, ang pagpasok ng isang tao sa kaharian ng Diyos, hindi sa ginawa mo, kundi yung ginawa ni Jesus para sa iyo. When He died on the cross for us. So, ibig sabihin, napakalaga na marami pa pong tao ang hindi po nakakaalam ng katotohanan patungkol dito. Kaya nga kung titignan po natin, ang church in this new chapter was confused. Nalilito sila eh. Kaya nga mismo, 2 anghel ang nagpakita sa kanila. Yung Jesus na nakita niyo umakyat sa langit, siya'y bababa na makikita ng inyong 2 mata. Amen po ba yun? Are you excited na babalik na si Jesus? So sa pagbabalik ni Jesus, amen, are you prepared to meet Him personally? At sasabihin ng sayo ni Jesus, good, faithful, servant. Di ba? Amen? Ginawa mo yung pinagagawa ko sa iyo. So ngayon, ano po ang gagawin ng simbahan? Ating simbahan. Paano nila gagawin yung habili ni Kristo? Paano po? Sabihin niyo, paano? Meron po tinatawag na Great Commission. Taas nga ang kamay kung alam niyo yung Great Commission. Ang kamay kung alam niyo yung Great Commission. No? Ilan lang ba may alam ng Great Commission? Ang Great Commission po, ito po yung huling tagubili ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Na sabi niya sa Matthew 28:19-20, sabi niya sa kanyang mga disciple, go therefore and make all nations my disciples. Baptize them
in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. Remember, I will be with you always till the end of this age. So meaning, yung nagtuturo at tinuturo sa tao na gawin nila lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon, kasi pwede ka namang makinig eh. Amen. Hindi po ba ang bawat isa? Pwede ka makinig pero hindi ka susunod. Napakalaga po sa pakikinig natin, susunod po tayo. Amen. Kasi ang pagpapala at biyaya po ng Diyos ay sa pagsunod. Ang sabi niya, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. At tandaan ninyo ha, sabi ni Jesus, tandaan niyo, ako'y magiging kasama niyo hanggang sa wakas ng sanlibutan. So ito'y pangako ng ating Panginoon. That's why ako naniniwala ako, lahat tayo dito ay excited na magpagamit sa Diyos. Amen po ba yun? Tanungin mong katabi mo, magpapagamit ka ba sa Diyos? Oh, pag hindi ka nagpagamit sa Diyos, sino gagamit sa iyo? Oh, alam na alam nyo, no? So here comes the fullness of the promise. Dito makikita po natin in John 14, 16 to 18, pakilabas ka ang PowerPoint. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. So ibig sabihin, ang pag-witness, ang pag-share ng gospel o pag-evangelize, hindi mo gagawin sa sarili mong kapangyarihan o sarili mong kalakasan, sa sarili mong abilidad, sa sarili mong karunungan. Ang sabi po ni Jesus, hihiling siya sama, nabigyan ka ng isang advocate. Ano ba yung advocate sa Tagalog? Kakampi. Kasama. Amen. Bibigyan ka niya ng kasama na kung saan siya ay makakasama mo magpakailanman. Sino yung kasama mong yon? Holy Spirit. Verse 17, the Spirit of truth, the world cannot accept Him because it is neither sees Him, nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. And that's the Holy Spirit. Ibig sabihin, banal na Espiritu na makapangyarihan, na napakalaking Diyos, ay papasok sa buhay mo at mananahan sa iyo magpakailanman. Amen po ba yan? Tama, ang sabi ng Bible. Sabi niya sa 1 John 4:4, the Spirit in me, sabi ni John the Beloved, the Spirit in me is greater than the spirit in this world. Alam niyo, marami pong espiritu na nasa sanlibutan, di ba? Spirit of greediness, spirit of anger, anxiety, depression, doubt, unbelief. Daming espiritu, iba-ibang espiritu. Pero purihin ang Diyos. Yung espiritong tinanggap mo when you accepted Christ as your Lord and Savior, yung Holy Spirit na nasa sayo ay makapangyarihang gagawa at kikilos sa buhay mo. If you will allow Him, if you will allow Him, aayayahan mo siya at sasabihin mo, Holy Spirit, take full control of my life. I want to be an evangelist. I want to share the gospel of the kingdom of God. The good news that life on earth is temporary, na ang permanenteng buhay ay yung buhay sa walang hanggan. Amen po ba? That's why we are here every Sunday, every Wednesday, because we believe, alam natin, na one day makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Sa tingin nyo, bakit? Kasi kinakausap kayo ng Spirit. Amen? We have the Holy Spirit. Kaya nga sabi niya, I will not leave you as an orphans, I will come to you. That is the work of the Holy Spirit. Kaya po ano nangyari? Yung mga disciples during the early church, they were confused. But because of the empowering presence of the Holy Spirit, nabago sila. And we needed that. Kaya nga mula sa pagkalito hanggang sila'y binigyan ng kapangyarihan upang sa gayon sila ay mapanghikayat na kapangyarihan ng Espiritu Santo para mag-witness sila. Amen? Mangaral sila in public at magkaroon sila ng personal witness sa kapwa-tao nila. Okay, so ano po ang trabaho ng mapanghikayat na kapangyarihan ng Espiritu Santo? Una, letter A, they constantly gather together. At yan po ang ginawa po ng Panginoon sa simbahang ito. Ang simbahan pong ito, hindi po ito nabuo kung wala po yung tinatawag na prayer. Ibig sabihin, kami po ay umasa sa Diyos sa lahat po ng gastusin.
ng simbahang ito. Wala pong pera ang simbahan, wala pong ipon ang simbahan, wala po talagang pera. Pero ang Espiritu Santo, ginabayan kami at pinangunahan kami. Bakit? Kasi alam niya na pag binigyan niya kami ng simbahang ito, kami ay hahayo at ipapahayag namin ang mabuting balita. Amen po ba yun? Gusto niyo bang mabless kayo ng Diyos? Paggamit niyo ang buhay niyo sa Diyos. Sapagkat yun ang tanging kaparaanan lamang para maranasan natin na ang Diyos mahal na mahal niya yung mga tao na laging sinusunod ang kanyang pinag-uutos. Kaya nga, they constantly gather together and what? Anong ginawa po nila? They pray. In Acts chapter 1 verse 14, sama-sama silang nanalangin. Sabi dito, they all join together constantly in prayer. Ibig sabihin yung prayer nila tuloy-tuloy. Hindi po sila huminto. Yung sasabi ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Push, pray until something happen. So along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. So ibig sabihin, kapag ang church ay confused at litong-lito, much more kinakailangan mong manalangin. Amen po ba yun? Kinakailangan manalangin ng simbahan, kinakailangan manalangin ng pamilya, kinakailangan manalangin sa loob ng ating life group. Ilan po sa inyo dito may life group? Taas ang kamay. Ayan. Yung walang life group, ilan? Taas din ang kamay. So you need a life group. What is a life group? Ito yung buhay eh. Dito mo makikita na si Lord ay buhay sa yung life group. So, ibig sabihin, yung kapangyarihan po ng Diyos, letter B, a leader stands and rises at his call. Isang tagapanguna ang tumatayo at bumabangon sa kanyang pagkatawag. Amen po ba yun? I remember si JC, yung anak ko, nung siya po ay, sinabihan ko ng July of 2023, sabi ko sa kanya, JC, uuwi na ako. Pwede ka bang ikaw na ang pumalit sa akin? Ang sabi ni JC, ayoko. Panay ang tanggi niya po sa akin. Actually, pero kapag siya ay hinipo ng Diyos at sinabi ng Diyos, hindi na siya makakatanggi. Amen mo ba? That's why last Sunday na-install po siya as one of the pastor dito sa Life Giver Cubao. Bakit po? Kasi ang isang leader, kapag siya ay nasa kapan ng kapangyarihan, hindi siya pwedeng humindi. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pwedeng humindi pag tinawag ka ng Diyos. At naniniwala ako, naririto kayo dahil tinawag kayo ng Diyos. Amen po ba yun? Hindi naman kayo tinulak eh. Hindi rin kayo pinilit. Nandito kayo because you love God and you want to serve Him all the days of your life. Amen po ba yun? That's why in Acts 1:15, in those days, Peter stood up among believers. Si Peter na dating matatakutin, si Peter na dininay si Jesus 3 times, ay tumayo. A group of numbering about 120. Peter stood up and assumed leadership. So, ibig sabihin, ang leadership ay nagmumula kapag ang isang tao ay sinangkapan ng Diyos na mapanghikayat na banal na espiritu para gawin niya yung layunin ng Diyos sa kanya. Ang tanong ko po sa inyo, are we ready to rise up to the challenge? Na every one of us, as a believer of Christ, is a soul winner. Amen po ba yun? Are we a soul winner? O mananatili ka na lang nakaupo at mag-aantay kay Jesus? That's not our purpose. Hindi po tayo SSS Christian. You know what is SSS Christians? Save, and then sit. Yung pangatlo, satisfied. Amen? We are called by God for a purpose. And that is to seek and to save the soul. Okay po ba yun? Are we willing to seek and to save the lost for Jesus? Letter C, nahikayat sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, and because of that, letter C, they organize themselves. Inayos nila ang kanilang pamumuno at inilagay ang mga pinuno kung saan kinakailangan. Actually, yung 12 apostol, naging 11 na lang. Tama po ba yun? Bakit po? Kasi may naghudas na isa. Pero yung naghudas na isa, agad-agad, through the empowering presence of the Holy Spirit, kinausap sila, palitan nyo si Judas. Sino yung pinalit kay Judas? Si Matthias. Sige, buksa Acts 1:20. For said Peter, it is written in the book of Psalms, may his place be deserted, let there be one to dwell in it, and may another take his place of leadership. That's why pinalitan ni Matthias
si Judas na kung saan nagpakamatay. What else? Letter D. Because the empowering presence of Christ, they receive the Holy Spirit. Amen po ba yun? Are you excited na sa umagang ito ay tatanggapin mo ang Espiritu ng Diyos? We need the empowering presence of Christ. Hindi mo kayang makipag one-on-one sa tao pag wala ang Espiritu Santo. Ako po, 83, agad na nag-discipleship training po ako. Alam niyo po, nagpi-preach po ako sa bus. After preaching, hindi po sobre binibigay ko tracts, mga babasahin. Isipin nyo, 1 taon at almost 2 years ginawa ko yon. Nag-o-opisina po ako noon. Paglabas ko po ng office, wala pa akong sasakyan noon. Sasakay ako ng bus, papunta doon sa aking life group. Ang tawag sa amin nung araw, hindi life group, hindi Bible study, kundi prayer meeting. Yan ang tawag sa amin nung araw. Pupunta po ako sa